Nag-react na po si Senador Ping Lacson na isa sa mga senador na ang identity niya o pagkilala sa kanya ay laban sa korupsyon nung araw pa. Ngayon ay Senate President pro tempore. Hindi niya nagustuhan ang sinasabing tungkol sa insersyon na parang cover up daw ng Malacanang. Itong isyong pinag-uusapan sa kabila ng napakaraming nawalang pera at nagagalit ang taong bayan dito. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Basta na lang sabihin ng Malacanang na hearsay lamang ang mga reports na ilang miyembro ng kabinete ang nasa likod ng mga insertion sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ayon kay Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson, mas mabuting magsagawa muna ng malalimang investigasyon ng Malacanang bago maglabas ng pahayag na sa tingin ng publiko isang uri ng cover-up. Ito ay kasunod ng pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nagbasura sa mga aligasyon laban sa ilang cabinet secretaries bilang hearsay at no probative value. Dako, ayan na. Kita nyo? Paano yan? Si Senator Ping Lacson ay kaalyado ng gobyerno. Isa yan sa mga kandidatong nanalo sa ilalim ng Alyansa para sa Pagbabago nitong nakaraang May National Senatorial Election. Pero dahil sa sagot ng Malacanang, na hearsay lang, itong expose ni Congressman Libiste tungkol sa Undersecretary Cabral files para ho dun sa mga posibleng sangkot ang taga-executive department, cabinet secretary, tungkol dito ho sa controversial na flood control scam. So ang sinasabi dito ni Senator Ping Lacson, tama naman, mag-imbestiga muna. Huwag sabihin hearsay dahil para bang cover up kaagad, ididepensa kaagad ang cabinet secretary, iimbestigahan muna ito. Dapat malaman kasi yan ang gusto ng malaman ng taong bayan. Ang sabi ni Pangulong Marcos, kahit sino nasangkot sa graft in corruption. Ibig sabihin, pag sinabing kahit sino, kamag-anak, kapartido, kaibigan, or taga-gabinete o taga-executive department, dapat managot. Yan ang gusto ng Pangulo eh. Bakit pa parang inililihis ng mga taga-pagsalita ng Malacanang? Nakaagad-agad hearsay. Hearsay ba yung inilabas ni Congressman Libiste? Alam niyo, may mga pagkakataon ayaw ko rin maniwala kay Libiste, pero nung kanyang ilabas yung record sa kanyang social media account, yung detalye ng bawat distrito kung magkano ang ayaw na yung tawaging insertion eh. Ang tawag niya ay allocable. Ilalaang pondo, inilaang pondo sa bawat distrito. At hindi lang ho mga congressman at senador ang lumalabas doon. May mga talagang taga-executive department na wala namang kinalaman sa public works, bakit sila nagkaroon ng allocable na pondo dito sa 2025 budget. So ang dapat talagang gawin dito mga kaibigan ng Malacanang, mag-imbestiga muna. Huwag ka agad sabihing hearsay o para bang walang ebidensya yung file na galing sa undersecretary. Ay paano yan? Tanong ko ulit, paano yan? Pag nagparehas yung record ng ombudsman na tinanggap mula doon sa record ng opisina ni Secretary Cabral, kumpara doon nga po sa sinasabi ngayon ni Congressman Libiste. Iisa po yan eh. Iisa po yung mga record na yan eh. Hindi kaya mas maganda bago magsalita ang Malacanang na hearsay muna ito, total nandiyan naman sa ombudsman, hintayin muna yung ginagawa ng ombudsman at yung expose ni Congressman Libiste, anak ni Senador Loren Legarda. Si Loren Legarda, senador, ay kaalyado rin ng gobyerno. Actually, nasa majority groups yan. Abay, kung sisiraan ng Malacanang at ilalaglag nila si Kong Libiste, abay, hindi naman papayag yung kanyang ina. Dahil yung kanyang ina ay veteranong politiko, alam niya kung mayroong mga may pinanghuhugutan yung kanyang anak o wala, alam niya yung hearsay at saka yung dokumentadong record. Ako sa akin paniniwala, dahil ang sabi ni Cabral, o ang sabi ni Libiste, hiningi niya sa opisina ni Cabral nung buhay pa.
yung record. Tapos nang namatay na nga, ngayon inilabas na ng DPWH yung record na isinumiti sa ombudsman. Ay parehas yan eh. Paano magiging hearsay yun? So, balikan natin ang sinasabi ni Ping Lacson na parang cover up. Abay, parang ganun. Well, alam po nyo, from day one, tumutulong ako kay Pangulong Marcos ng voluntary, walang kapalit kahit ano dahil siya Pangulo ng bansa. Ang aking sinusundan ang kanya sinasabi, kahit sino, pag may ebidensya, panagutin. Eh bakit naman ang dating ng PCO ay parang cover up na kaagad? Hearsay? Ang mga libiste ay negosyante at politiko. Yan ho yung pagkatao nila. Libiste, ligarda, yan ay mga veteranong politiko. At yung batang libiste, hindi ho yun magsasalita. Kung hearsay lang, hiningi nga niya ang record, ibinigay nga sa kanya, yun ang kanyang basehan eh. Tingnan ninyo yung yung lumabas doon sa kanyang social media account, Malacanang. Tingnan ninyo. Detalyado doon ang bawat distrito kung magkano at kung ang total budget kung saan napunta. Doon sa tinatawag na allocable na gaalawan. Diba? So dahil dyan nagsalita na si Ping Lacson, dapat baguhin ng Malacanang itong kanilang statement at sana si Senador Ping Lacson ay magsagawa ng malalim na investigasyon sa kanyang Blue Ribbon Committee. Kasi tama naman, galit na ang taong bayan sa korupsyon. Eh kung cover up ang dating, pag taga-executive department, ipagtatanggol ka agad. Aba anong klaseng investigation yan? Kaya nagbuo ang Pangulo ng Executive Order 94. Layunin nito ay buuin at ginawa naman ang Independent Commission for Infrastructure. Ngayon nagkawindang-windang na. Iisa na natin dyan, nag-resign na yung mga commissioner. Aba, ano ba ito? So, huwag nang magagalit ang mga taga-palasyo ng Malacanang. Pare-paras lang naman, kayo nga sinusuldohan ng gobyerno para, ng taong bayan para magtrabaho in favor of the President. Ang mga vloggers, social media, katulad ng inyong lingkod at ang aking mga channel, voluntary na tumutulong sa ating Pangulo. Kasi seryoso ang Pangulong panagutin na dapat panagutin. Huwag niyong pagtakpan kung sino. Hayaan nating mabulgar at panagutin. Yan ang gusto ng Pangulo at yan ang gusto ng taong bayan. Ano ba sabi ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address? Kikilalanin ko, ilalantad ko, papangalanan ko, at dapat kasuhan, dapat managot ang lahat ng sangkot. Yun ang pinangahawakan ng taong bayan eh. Bakit ngayon ang may mabanggit na merong posibleng taga-executive department, cabinet secretary, assistant secretary, or YOSEC, o ibang opisyal na meron ding allocable na pondo sa budget? Kaagad-agad hearsay. Wow! Si Senador Lacson ay may kredibilidad para sa akin pagdating sa labang ito. Yung taong bayan ang dapat paglingkuran, hindi kung sino-sino lang. Ingat kayo.